Hoy! Tao! Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo akong tuturuan. Huwag niyo akong Sakit tuturuan. ako eh. Nakikiusap ako sa inyo. Nakiusap po kayo. Mga kababayan, real talk lang. Bangketa na dapat para sa taong bayan. Bakit nagiging extension ng bahay ng ilan? Manuel C. Opo. Assistant niya, kukunan ko. Bakit po? Ano po ang kukunan niyo? Hindi kayo nagsabi sa amin eh. Bigla niyo kayo. Kuya, ibig niyo sabihin, pag may reklamo rito sa barangay, kailangan dumapa ako sa inyo. Ako ang Sa Pasig, muling umaksyon ang clearing team sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Vico Soto. May garahe kayo, kaso lang ang garahe ninyo Kasi actually, nakatabas sa ulo. At ang tumambad, bahay ng aso sa bangketa. Ayun na yan! Ay, malis kayo dyan, baka tamaan ho kayo. Mga outpost na parang pribadong ari-arian. Sasakyang nakalabas na ang nguso sa kalsada. Tanong, tama ba ito? Balikan natin ang isinagawang clearing operation na ito, na kung saan nagkaroon ng giriyan sa panig ng mga tao ni Mayor Vico at ng mga residente nito. Tao! nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo akong tuturuan. Huwag niyo akong Sakit tuturuan. ako eh. Nakikiusap ako sa inyo. Nakiusap po kayo na maayos. Kukunin ko yan. Kukunin ko po yan. Yung halaman. Kukunin po rin namin alaman na yan. Wala kukunan, hoy. Kukunin niyo alaman. Tao! Kukunin yung alaman na yan. Para wala tinutulungan, para yan. Manuel, ano ba? Ito po. Manuel C. Opo. Assistant niya, kukunan ko. Bakit po? Ano po ang kukunan niyo? Hindi kayo nagsabi sa amin eh. Bigla niyo kayo. Kuya, ibig niyo sabihin, pag may reklamo rito sa barangay, kailangan dumapa ako sa inyo. Ako ang may reklamo ko sa aso. Hindi kinukuha. Diba po reklamo sa aso, Kaya kuya? nga. Ang pagkain ng aso, hindi na po namin ano yan. Hindi. Sa veterinary nyo na po ano yan. Hindi. Tagal na namin. Barangay, ano nyo po sa barangay. Tagal na namin. Sinabi sa CPO. Tagal na yung ginagawa. Hindi ito simpleng operasyon. Ito ay pagpapatupad ng batas dahil ang bangketa ay hindi personal na espasyo. Ito ay para sa lahat: pedestrian, senior citizens, PWDs at ordinaryong mamamayan. Pero sa aktual na eksena, halos bawat namadatnan may dahilan. Kaya nga eh. Kaya usap din ako. Kukuberan namin ito ng gate ng sarado na gano'n. Ibig sabihin, magiging even na nagbabayad kami ng Mama, ilan na yung sobrang binabayaran dito? Ano yun to? Ano yun? Kasi syempre, sir, kung ang nangyayari, kami sinagat namin yung amin. Even na may 1 meter pa siya. May 1 meter pa po kami binabayaran sa house. Apo. Kung magpapaano po ng puti, meron pa pa. Oh, ngayon to. Kung ang gagawin namin, papagalitan namin siya para nakala nang hindi siya nakauwi. Kasi Madam, okay mula po lang. dito yan. Ibig sabihin, donated na po ito ng HOA. Actually, kami pa po nagbabayad ng 1 meter. Hindi po. Pakitaan niyo ho ng kuha. Kasi kanal na ho ito eh. Oh. Ibig sabihin, madam, Pero kami po naman nagbabayad. hindi na po. Bali ito, madam, donated na po ito ng HOA. Kasi ang nagpagawa na po ng kalsada ito. Paano po pag nagpakita kami ng blueprint sa kami pa nagbabayad ng 1 meter? Okay. Pwede na ba mag-invoice? Kasi nga po, ito nga po. Ayan. Hindi, ito po. Okay na po. Box ko, hindi na po pwede kasi kalsada na po. Katulad na sa inyo yan, labas yung, okay, may garahe kayo, kaso lang, ang garahe ninyo, Kasi actually, nakatabas sa ulo. Oo nga po. Kaya nilapit din po namin ito kung paano nga po yung nangyayari. Since po Hindi na kasi donated na po sa HOA to. po, naka-additional po na binayaran namin yung 1 meter na open space. Kasi ito, bayad namin itong... Kasi kung madam, kasi kung ito sa inyo pa, siguro, dati ito
sa inyo. Ito. Pero ito na po, hindi na po. Ito lang po siguro. Tawag na po. Ito lang po siguro. Kasi ito po Kung may drainage na eh. namin sa apat, okay lang. Kailangan, bago ko kayo magpapagawa, magpalagay ko kayo ng plano. Dati yan, may Kasi, magkakawa ng decision nyo lang, hindi ko tayo dadaan sa decision. Kaya ang problema, hindi na rin niya kaya kasi sa ganun. Ngayon, linawin natin. Ano bang batas ang nilalabag sa ganitong sitwasyon? Una, Republic Act 4136, Land Transportation and Traffic Code. Bawal ang obstruction sa public roads at sidewalks. Pangalawa, Local Government Code or Local Ordinances. Ang bangketa ay classified bilang public property, hindi maaaring angkinin o harangan. Pangatlo, Urban Development and Housing-related regulations. Anumang istrukturang itinayo sa public space ng walang permit ay maaaring ituring na iligal. Simple lang ang prinsipyo ng batas. Walang sino man ang may karapatang sakupin ang espasyong para sa publiko. Pag ginawa mo kalsada yan, Hindi po nakaka-obstruct po yan. Delikado po ito. Sa mga tumadaan. Ngayon, lalakad po tayo. ano eh, wala na lang gabili ko na. Hindi po, sasakit na po natin ang truck yan. Ay, bakit mo sa kahit wag? Clearing po kami. Trabaho po namin. Oo, taga-LTO rin naman yung usap. Ah? So, kausapin mo na. Sino ba? Ka-LTO Pasay. Opo. Kami po, ginagawa lang po namin trabaho po namin, ha? Kaya nga nakikiusap ko. Hindi po, ngayon na po gagawin po yan. Hindi po namin pwede talikuran mo lang yan. Ay, Kami po masusunod. Bakit nyo na yan? Ay, malis kayo dyan, baka tamaan ho kayo. sige, sige. Sige. Bawasan kaya natin yun. Sige, angat na lang natin. Hoy, angat na lang natin dun, oh. Ay. Oo, makapasok lang yung bubungan. Itatangat na lang po. Pagtutulong-tulungan na lang, baka sumama po yung lasa nyo. Kaya nga po eh. Wala mo, bahala. Alis na kayo dyan, ay. Kami na dyan, alis kayo dyan. Ay, wag na, halika na. Hindi nga kasi sa ano, iangat pa ganyan, oh. Lex, punta ka doon, Lex. Promise. Matanggalin na po ngayon yan. Eh, pagbigyan nyo. May daan ko sa kabila. Saan may dadaan? Balak na dito na lang daw. Dito na lang daw. Kasi may daan. Tapos hindi niya na... Eh, bakit hindi pwede? Ayan, no? Maluwag na yan. Para sa inyo rin ho, kasi pagka may emergency ho. Ay, hindi. Sa kabila, may daanan. Anong malaman pagka may emergency ho? Oh, may gate ako rin. Pasok na lang ho natin sa loob. Hindi nga. Yangat po namin. Ha? Yangat na. Hindi ko tatamaan yan. Kasi kung di nyo pagpipilitan hindi papasok, sasakay na lang namin sa truck. Sige, tuloy lang natin na. Pasok na lang, pasok na lang. Alex! Kailangan matangkat doon. Dalawa kayo doon, dalawa kayo. Papasok lang daw niya, aso na. Okay, sakay na yan, sakay nyo. Sakay na lang yan. Ito, dadal niya yan. Okay na pare! Okay na, papasok na. Yan na yung aso. At ito ang mas interesante mga kababayan. Habang umiinit ang clearing operations, bumuhos din ang opinyon ng netizens. Tigas ng mukha ng babae. Alam na niyang mali yung sasakyan dahil nakasobra sa kalsada. Ipipilit pa rin. Kahit saang anggulo, mali pa rin. Bibili ng sasakyan, wala namang garahe. Saludo sa butihing mayor ng Pasig. Ganyan dapat sa buong bansa para matuto ang ilan nating mga kababayan na matitigas ang ulo. God bless Mayor Soto. Basta lampas na sa kanilang property line, i-demolish na agad. Very good. Ang daming mga balasubas na ganyan. Pati kalsada inaangkin ginagawang bahagi ng bahay nila. Makikita natin na hati ang reaksyon ng publiko. Pero isang bagay ang malinaw. Marami ang sawang-sawa na sa mga ganitong palusot sa daan. Hindi masama ang umawa.
Hindi masama ang umintindi. Pero tanungin natin ang sarili natin. Nagiging lisensya ba ang awa para labagin ang batas? Kung lahat gagamit ng personal na dahilan para sakupin ng bangketa, ano na lang ang matitira sa taong bayan? Paano ang naglalakad? Paano ang naka-wheelchair? Paano ang mga bata? At dito papasok ang mahalagang paalala na madalas binibigyang diin ni Mayor Vico. Ang batas ay hindi laban sa mamamayan. Ito ay proteksyon para sa lahat. Disiplina ang puhunan ng maayos na lungsod. Hindi galit, hindi drama, kundi pagsunod sa tama. Sana'y may aral kayong nakuha sa video na ito mga kababayan. Ako nga pala ang Kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.